Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video is meron tayong Miss 40 dito. Ang issue niya guys is naputulan ng kanyang fan belt or CVT belt. Yan, makikita nyo guys. Ayan, naputol na yung kanyang belt, tapos umipit pa at pinapasuyo sa atin kung meron tayong pinagpalitan dito. Meron naman akong natabing pinagpalitan para lang makauwi ka. Ayun guys, kung bago ko lang sa ating channel is don't forget to click the like, subscribe at pindutin ang notification bell para update kayo sa susunod nating i-upload nating videos. At ayun na guys, huwag na natin patagalin, start na natin. At yun guys, una natin gawin, tanggalin muna natin tong cover na ito tsaka tong kanyang kick para palitan na natin yung kanyang belt. At ito pala yung ating gagamitin, nagpalitan na lang to guys. At start na natin. At dito guys, sinumpisahan ko nang talasin yung mga tornilyo dito sa kanyang CVT cover. Nasa ilang piraso din yan. Kapag tinanggal mo guys, gagamitan na natin ng impact wrench para mapabilis yung trabaho natin. Napansin ko nga lang dito guys, yung tornilyo ng Mio Sporty sa CVT niya is talagang mahirap kalasin. Hindi mo magagamit yung impact wrench kaagad dahil yung ibang tornilyo niya is talagang masikip. Hindi mo makuha sa impact. At ginawa ko muna guys is gumamit muna ako ng ratchet at 8mm na socket para lang makalas yung mga tornilyo niya na masikip. Inalas ko na din yung kanyang tornilyo sa kick para kapag tinanggal natin yung CVT cover niya o crankcase cover niya is talagang di nakakapit. In-start ko na nga gamitin yung impact dyan para mapabilis yung trabaho natin. Mapalitan na agad yung belt niya dahil nakapalupot na yan sigurado. At dito guys is tinuloy-tuloy ko lang yung paggamit natin at para matanggal na yung CVT cover. At makalipas nga ng ilang minuto is natanggal na natin lahat ng tornilyo niya at kakalasin na natin yung CVT cover. At dito nga sa part na to guys is nahihirapan tayo magtanggal ng CVT cover niya dahil nakapit talaga. Siguro taon na yung binilang nito bago makalas ulit ng CVT cover niya at mapalinis yung kanyang panggilid. Kaya kapit talaga yung CVT cover at gumamit pa nga ako ng pangsikwat yan para lang matanggal. At sa wakas nga guys is natanggal na yung CVT cover niya at napansin ko nga lang talaga dito yung belt niya is talagang nakapalupot na kaya dali-dali kong tinanggal. Yung kanyang fan belt guys. At dito nga guys, isunod ko nang tanggalin yung nut niya sa kanyang third drive at bed at pati na rin yung nut niya sa kanyang pulley para matingnan natin kung ano pa sira niya at para na din malinisan ng kaunti dahil nga hindi na natin lilinisan ng todo to dahil ang gagawin lang natin talaga dito is papalitan yung kanyang belt para lang makauwi yung may-ari. Dito nga sa part na to guys is tinignan ko na yung mga parts niya na pwedeng palitan ng pagkatanggal ko sa kanyang pulley. Is napansin ko yung slider piece niya is kulang na ng isa kaya tinignan ko ng maigi dyan kung baka makatago lang siya kaso di ko mahanap talaga. Kaya ang ginawa ko na lang dito guys is tinanggal ko na yung mga pira-pirasong belt niya at ilang minuto lang guys is natapos ko ng linisan talaga. At nga pala yung slider na isa is nakatago lang talaga sa sulo kaya walang problema at walang kulang sa parts niya. Talagang dry belt lang yung ating papalitan. Kaso lang guys yung belt na ilalagay natin is pinaglumaan para lang makauwi may-ari talaga. Ayun guys, lagay na natin yung kanyang belt. Nilinisan ko na muna ng kaunti to dahil yung ano natin dito is palit fan belt lang talaga para lang makauwi ito. Hindi ko na pinakalinis, konti lang, pero kanina napakalitubok niyan. Tara, start na natin lagay yung fan belt nya. At di na natin patatagalin guys at ilagay na natin yung belt niya para na din ma-assemble na natin ng buo at para na din ma-test drive natin kung okay ba bago natin ibigay sa may-ari. At baka magtanong ka guys kung may bayad ba? Wala, sadyang pinakiusapan lang tayo para mapalitan ito.
Kaya ang ginawa ko na lang content para mai-share ko na lang sa inyo. At baka mapanood mo to guys, is huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at paki-follow na din sa aking Facebook page at paki-like and share na din. At balik tayo sa video natin. Sa part na to guys, isassemble ko na muna yun sa kanyang pulley at yung kanyang backplate, bola at iba pa. Bago natin isalpak at makalipas ng ilang minuto guys is okay na. Una natin at na-assemble na. At ang gagawin naman natin is ilalagay na natin. Pero bago ang lahat guys, pag naglalagay ko ng panggilid nyo guys is huwag nyo kalimutan grasahan yung parts na pwedeng grasahan. Dahil kapag yan is talagang ginawa mo is talagang tatagal sa haba pa yung lifetime ng CVT natin. Dito nga sa part na to guys is sinuna ko nang nilagay yung kanyang pulley na may bola, backplate at slider piece. At pagkatapos guys is sinunod ko na yung kanyang torque drive na may belt at kinarasahan ko na yan guys. At makalipas ng ilang minuto guys is okay na, nabuo na natin yung kanyang pangilid. At nga pala guys is paalala lang, once na kayo is nagkakalas o nagkalas ng CVT nyo is huwag nyo kalimutang ipitin yung nut sa kanyang torque drive at kanyang pulley para iwas aberya tayo. Fast forward tayo guys, test drive na natin at para na din malaman natin kung okay na ba o wala nang aberya sa ginawa natin at para na din soli na natin sa may-ari. Test drive. At ayun na nga guys, is okay na lahat. Hanggang dito na lang ang ating video. Thanks for watching.